Praise God. Sa tinagal-tagal po natin dito sa place ko, I remember, ito po ay isa sa mga umpisa ng ating pagawain dito. Oo, dahil this afternoon, i-declare natin na itong kalsadang ito ay pinagpala. Taas nyo ang inyong mga kamay. Okay. Dalangin namin audio, sigaw nyo. Sa hapong ito, umpisa sa hapong ito, sinasabi namin sa pamamagitan ng aming mga dila, confession of my mouth, na itong kalsadang ito ay pinagpala ng Diyos. Pinagpala ng Diyos. Palapakan natin ating Diyos sa mga. So isipin niyo mga kapatid, kung tayo mula ngayong araw na ito, we will declare na ito pong kalsadang ito ay pinagpala. Yun po ang gagawin ng Diyos. Yun ang gagawin ng Diyos. At higit sa lahat, siyempre, sa ating pakikinig, isigaw niyo, faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. So, ang pananampalataya pala natin ay lumalago sa pamamagitan ng ating pakikinig. Salamat sa napagandang stage na ito. Wow! Feeling very special ito No? Ako po madalas nagmimisa sa kalsada. Pero madalas po walang ganito. Nasa same level lang. No? Minsan po dyan sa may Cubao, nagmisa po ako dyan sa kalsada bago po mag-Araneta Coliseum pag Holy Week. Alam mo yung mga gumawa ng stage? Mga drug addicts. Hindi ko malimutan. Alam mo, ang tanong sa akin, ganito, Father Archie, ayos na ba ang stage? Sabi ko, ayos na ang stage na ginawa mo, pero ikaw hindi pa ayos. Alam mo lahat na yun, na gumawa ng kalsat, ng stage, pumasok sa Araneta Coliseum, air condition, maniwala ka, hindi nila nalimutan ang kanilang karanasan na pagkilos ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, ang nagbabago ng buhay, hindi po ang asawa mo. Hindi yung asawang babae o yung asawang lalaki. Hindi rin yung mga magulang ang nagbabago ng buhay ng mga anak. Huwag nating kalilimutan, Diyos ang nagbabago ng buhay ng bawat tao. So, paano mo babaguhin yung buhay ng ibang tao? Yung sarili mo, hindi mo mabago. Totoo, hindi. Totoo. Kaya pati ang ating sarili, Diyos lang ang magagagawa na yung ating mainisin, halimbawa, magagalitin, laging nakasimangot, problemado lagi. Naku kapatid, magbabago yan. Kaya umpisa natin ang sayawan muna. Subukan ninyo mula ngayon. Pag ikaw ay problemado, sumayaw-sayaw ka. Pag hindi nagbago pati mukha mo. Bakit? Ang hirap sumayaw na nakasimangot. Kagaya ng banggit ko kanina. Di ba? Subukan mo. Hindi bagay. Hindi kumpas. Kapag ikaw ay sumayaw-sayaw, makita mo yung baba mong naninigas, lalambot. Yung espiritu mong galit na galit, relax. Sabihin mo sa kapatid mo ngayon, kapatid, ito ang araw mo. Ito ang araw na ginawa ng Diyos upang makanig mo ang ating Diyos na mabuti at makapangyarihan. Palitan sila. Yan. Kaya, siyempre, pasalamat po tayo sa mga kagawad, sa barangay, thank you sa ating toldang napakaganda, and lahat ng facilities po ito. Naku, talaga, biro mo yan kung magkakatulungan tayo, magtutulong-tulong tayo, marami tayong magagawa upang itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Amen!
So, kaya mo ba? Umpisa natin mga kapatid sa Mateo 16:26. Isigaw nyo. Mateo 16:26. Ayan, ang ganda. O, sigaw. Lakasan nyo. 1, 2, 3, read. For what profit is it to a man if he gains the whole world and loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Kung may Tagalog ka pa dyan, Tagalogin mo. O, habang nakatingin kayo dyan sa English version, ano raw ang papalak ng isang tao? Makamta niya ang buong mundo. Makuha mo lahat. Subalit mapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano ba ang ipagpapalit ng tao para sa kanyang kaluluwa? Alam mo habang kayo nakikinig ngayong hapon ito, ang iyong buong pagkatao ay meron tinatawag na touch of eternity. You are destined by God to live forever. Ang eternity, mga kapatid, dalawa yan. Isa pong eternity ay ito. Tagalog, 1, 2, 3, read. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay. Naging kasing yaman mo si Bill Gates, si Henry C. o Lucio Tan, o sino mang nabuhay sa mundong ito. Bill Gates, by the billions. Kung hindi mo tinanggap si Lord, mas mabuti pang hindi ka na ipinanganak. Malungkot ang langit. Kaya kapatid, napakahalaga mo. Siguro, talagang ako ay very, very special pala sa Diyos. Kung ikaw kapatid ay hindi sinabihan ng nanay at tatay mo noong maliit ka pa hanggang noong ikaw ay lumaki, sa totoo lang, ikaw ay talagang special kay Lord. Yan ang tingin. Bakit? Sapagkat John 3:16. Kung tayo sa John 3:16, yan yun. San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Yan. Memorize nyo yan. 1, 2, 3, read. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Isigaw nyo, ako yun. Isigaw nyo, ako yun. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Palakpakan si Lord mo. Ay, ikaw yun. So ito, wow, Tagalog. O, sige, lakas, Tagalog. Kaya nalaman ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isigaw niyo, buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang iyong katawang lupa, we are wearing now, heavy. Ito'y babalik sa alabok. Pero yung totoong ikaw, mabubuhay magpakailanman. Either sa langit, dalawa yan. Either sa langit o sa impyerno. Napakalupit ka naman. Bakit pupunta ako? Simple lang mga kapatid. Kita ninyo ha? Ang sino mang sumampalataya, ligtas ka. Pero yung ayaw sumampalataya, nagmamatigas ka pa rin. Ang sabi niya, kapahama ka, nang-aabutin mo. No? He who believes will be saved, but he who does not believe is condemned already. Kita niyo, ha? So, napakatindi po nito. Napakaganda po. Sigaw nyo, salita ng Diyos. Lakasan nyo. Ito yung dala-dala ko po ay Bibliang English. Meron Tagalog, meron din Ilocano, meron din Cebuano, meron din Bicol, meron Waray. Kapatid, kung hahanapin mo ang Biblia mo at wala ka pa, pero nakakapunta ka sa beauty parlor. Amen. O nakakabili kang maraming bagay. Wala kang Biblia. Naku, unahin mo na ang Biblia. Meron po minsan, meron siyang Biblia sa bahay.
Sabi niya, oh kapatid, ano ginagawa mo sa Biblia mo? Ayan, nasa ibabaw ng aparador. Hindi binabasa. Tumagal ang panahon. Yung Biblia niyang hawak-hawak na ubos, kinain ng daga. Alam mo kapatid, noong namatay yung daga, dumiritsong langit. Namatay yung may-ari, dumiritsong impyerno. Bakit? Hindi nagbasa nito. Father Archie, hindi naman tayo. Tayo mga Katoliko, hindi naman palabasa. Hindi naman tayo tinray ng ganito. Makasimba ka lang ng linggo. Pag sinabi ng commentator, upo, upo. Tayo, tayo. Sabi ng pare, uwi, uwi. Mabalik ulit to Sunday. Ganun na lang ba tayo? Meron pong napakaganda, malalim na layunin si Lord sa buhay. Ano ba Archie ang malalim na plano ng Diyos? Jeremiah 29:11. Yan. Sigaw niya. Jeremias 29:11. Chapter 29, verse 11. 1, 2, 3. Read aloud. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Palakpakan natin ang Panginoon. Tignan mo yan? Tagalogin mo yan. Oh. So, maganda pala ang plano ng Diyos. Para sa'yo. Pumunta ka rito, medyo may sakit. O may sakit. Ang tingin mo na sa hapong ito, pinagaling ka na. Hindi wala kasi ako, Father Archie, parang pa-doktor. Okay, yung doktor, okay. Hospital, siyempre. Scientific, medical, very good. Pero, you will agree with me na may mga karamdaman na hindi kayang pagalingin ng doktor. Nahihilo ang mga hospital ngayon patungkol sa AIDS. Oo. Maraming mga karamdaman hindi kaya ng doktor ng hospital. Pero wag ka, kapatid, itong sinisigaw natin Diyos na mabuti, Jesus, our Savior, Lord and Master. Walang tinatanggihan ng ating Panginoon. Hindi si Father Archie ang magpapagaling. Huwag kayo maniwala. Kahit pastor o pare, hindi. O obispo pa, ang nagpapagaling walang iba, kung hindi si Lord. Kagaya na binanggit natin kanina, ang nagbabago ng puso, hindi tao. Hindi yung asawa mo, hindi mga anak mo, hindi yung tatay mo, nanay mo. Ang nagbabagong totoo ng buhay ng tao ay si Lord. Ano ang ibig sabihin, Father Archie, ng pagbabago? Okay. Bago tayo pumunta doon, Jeremiah 29:11 Tagalog, nakasalit. Ano lamang ang makakaalam ng mga panukalang inihahanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa dinaharap. Purihin natin ang ating Diyos, mga kapatid. So, kita mo, ito ang pag-asa natin, ang Diyos. Sabi po doon sa 2 Chronicles, chapter 7, verse 14, sa sandaling ang bayang ito na ating pinili ay magpakumbaba. O, kita mo? Manalangin, ha? Okay. English, 1, 2, 3, read. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Sino ang magbabago ng Pilipinas? Kahit papalit-palit tayong presidente, o senador, o kongresista, hindi po politiko ang babago. Diyos ang nagbabago pa rin. Kaya anong gagawin natin? Ipapanalangin natin mula sa presidente hanggang barangay, captain, upang ang Diyos ang manatili sa puso ng bawat leader. So ano ang mangyayari? Aangat po ang ating kabuhayan. Ito,
Sino pa ba ang aasahan mo, kapatid? Napakalinaw. At maganda ang layunin ni Lord para sa buhay mo. Kagaya ng nabanggit na kanina po. To bless you. Bakit, Father, at sunod-sunod ang mga kamalasan sa buhay ko? Sunod-sunod dahil siguro ang iniisip mo, puro kamalasan. Kailangan, kapatid, magbago ang iyong utak. Anong klaseng utak? Utak. Pag binasa mo ang salita ng Diyos, utak ng Diyos ang papasok sa iyong ulo, sa iyong puso. Amen? Oo, talaga magbabago yan. Bakit? Sapagkat siya ang Diyos nating makapangyarihan. Ang ganda-ganda nito mga. Posible na ng Father Archie sa ating mga Katoliko? Opo! Kaya siguro si Lord, inasahan itong Katolikong pare, dito, taga-Prisco, matagal na tayo dito sa Prisco. Ha? Dahil, kasi hodang ikaw ay Muslim, Buddhist, Protestante, sino ka man, Katoliko, anumang relihiyon, kapag napasukan ka ng Espiritu ng Diyos, wow, magbabago ang iyong buhay. Amen! Oo! So dati magagalitin ka. Kapatid, babaguhin ni Lord ang buhay mo dahil madalas ka na sumayaw. Amen? Madalas ka na sumayaw, ikaw naman nagiging ugali mo na ang magpuri kay Lord. Konting problema lang, galit ka na. Problemado ka na, nakasimango. Philippians chapter 4, verse 4 hanggang 8. Umpisa natin sa Philippians chapter 4, verse 4. O, then, medyo lumiitan, no? Sige, lakihan natin, siguro verse 4 muna. Okay, lakas, 1, 2, 3, read. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sabihin mo sa katabi mo, rejoice. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na kasi mamot. Ugaliin mo na. Na ikaw ay lagi nakangiti. Masaya. Nagagalak. Palakpakan si Lord. Ito mo. O ngayon, ano ang nangyayari pag ikaw ay lagi nagagalak? Masaya. Maniwala ka, kapatid. Yung pera hinahabol mo. Tingnan mo ang pera pag hinabol, tumatakbo. Hinabol mo eh. Tingnan mo ang aso, pag hinabol mo, pwede tumakbo. Pero oras na ikaw ang unang tumakbo, hahabulin ka ng aso. Amen? Ito ang panlaban natin. Kaya ang charismatic mga kapatid, inumpisa natin ngayong hapon ito, na sumayaw-sayaw muna sa Panginoon. Alam mo ang kasinungalingan ng diablo, o ikaw ay laging worried. Ikaw ay laging nababalisa. Okay? Okay, diretso na ngayon sa 6 o 5. Lakasan nyo. Let your gentleness, lakasan nyo, be known to all men, the Lord is at hand. Verse 6. Okay, ito. Lakasan nyo. Be anxious for nothing, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known unto God. Oh, and the peace of God, which passes all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Yan na muna. Okay. Okay, sige. Nandito na. Atras ka ng 6. Verse 6. Okay. So ano sinasabi po dito? Huwag ka raw mababalisa sa ano bang bagay. Ugaliin mo na, kapatid. Hindi, pero para at nasanay na talaga ako na lagi ako nakasimangot. O lagi akong anxious. Pero pwedeng baguhin yun. Ha? Huwag kang mababalisa sa ano bang bagay. Bagos hilingin ang lahat sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat. O, at ang hindi malirik na kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso. Madali. Anytime, tingnan mo lang ang mukha mo sa salamin. Araw-araw. Tumawa ka man isa mo. Mag-practice na tumawa. Magiging ugali mo na yung tawa ka ng tawa. Of course, sa una, yung mga tao nakakakita sa iyo, pwedeng magduda. Kaya kasi ate may tama. Tawa ng tawa mag-isa. Amen? Kaya mo na yung sinasabi ng tao,
So, hindi mo lang yan i-utos ng Diyos. Makikita mo, kapatid, pag ikaw ay tawa ng tawa, tuwang-tuwa. Wow, ang pagpapala ng Panginoon ang siyang hahabol sa iyo. Amen? Ngayon, pag ikaw ay lagi nakasumangot, yung mga pagpapala, lumalayo. Pero pag ikaw masaya, handa ka. Yung mga pagpapala ang lalapit sa iyo, maghahabulan, papalapit sa iyo. Okay? Mateo 6:33, mga kapatid. Isigang mo, Mateo 6:33. Ayan. Ano ba ang sinasabi ni Mateo? Sabi niya, nakasan niyo, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano yun? Sabi sa Tagalog, hanapin mo muna, saliksikin mo muna ang kaharian ng Diyos. Kaya narito kayo, yung mga tainga nyo nakikinig sa salita ng Diyos, ibig sabihin, inuna mo ang ating Panginoon at makikita mo, wow, glory. Praise God. 1, 2, 3, read. Tagalog. Unahin mo muna ang pagsumakitan ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng bagay ay daragdag sa iyong buhay. Kita mo na. Huwag muna yung negosyo. Unahin mo muna si Lord at maniwala ka. Pag inuna mo si Lord, makikita mo pati negosyo mo. Alam na. Hindi ka naman negosyante, Father Archie. Alam mo ba yan? Oo, alam mo po. Hindi ako negosyante, pero malinaw yan. Unahin mo muna si Lord. Problema mo, asawa mo? Okay. Unahin mo muna si Lord. At si Lord ang kikilos sa asawa mong nasinggo, o kaya sugaron, o kaya grabe kong uminom, grabe kong manigarilyo, parang puna ang bunganga sa kasisigarilyo, at pinapatay mo ang iyong templo ng Espiritu Santo. Sigaw niyo, ako ay templo ng Espiritu Santo. Hindi pa, Father Arch, pag templo, kumukuha ng insenso, pinapausukan. Yan ang sagot sa akin minsan ng isang chain smoker. Gustong lumusok. Eh, ang susunod niyan, may lung cancer ka na. Pag napatagal pa yan. Eh, pinapatay mo ang iyong katawan, saka iinom ng alak, cirrhosis of the liver. Huwag kayong magagalit, mga kapatid. Talagang mahal na mahal ka talaga ng Diyos. Kaya sinasabi ang katotohanan sa iyo. Purihin natin ating Panginoon. Oo. Bakit? Sapagkat may purpose si Lord na maganda sa buhay mo. Gusto niya malusog ka. Sabihin mo katabi mo, gusto ng Diyos, malusog ka. Kapag ipakinabang ka sa kaharian ng ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Oo. Siyempre, sapagkat ikaw ay templo ng Espiritu Santo, gusto ni Lord makita ka, malusog, pinagpala. Amen? Gusto niya na ikaw ay araw-araw. Wow! Lalong umaangat ang iyong pananampalataya. Amen? So, inuna mo muna ang ating Panginoon, kaya narito ka. You may not know it, pero kapatid, maniwala ka, sapagkat binigyan mo ng time si Lord na nakaupo ka dyan, nakikinig ka ngayon, kumanda ka, kapatid, sa gagawin ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Wow! Grabe. Hindi ka magsisisi. Amen? Oo, hindi ka magsisisi, sapagkat ito po ay wisdom na galing sa ating Panginoon sa lahat ng areas ng iyong buhay. Alam mo, kung matututo tayo, salamat sa Diyos, lumuhod, magpasalamat sa Diyos, Quezon City is going to be blessed. Hindi lang Quezon City. Luzon, Visayas, and Mindanao. We have a powerful, beautiful Philippines the world over. Amen? Bakit? Sapagkat ito ang magbabago ng tao, ay pag binago yung mga leaders natin, mula sa presidente hanggang kapitan barangay hanggang kagawad, wow! Paradise ang Pilipinas! Amen! At kung tayo mga Pilipino ngayon ay nakatingala, kumbaga, sa Western world, nakatingala sa Amerika, kapatid, ang Amerika medyo nakakalimot na sa salita ng Diyos kung saan sila nanggaling, kung bakit sila pinalakas ng ating Panginoon Diyos. One day,
sa ating kapupursige sa pag-aral at sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, ang Amerika na ang nakatingala sa bansang Pilipinas. Amen! Bakit, Father Archie? Because God plays no favoritism. Gusto lang ating Panginoon ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Eh, sino yung sino man? Ikaw yun. Sigaw niyo, ako yun. Nakasan niyo? Eh, pero Father Archie, ang dami-dami kong kalokohan sa buhay. Ang dami-dami kong kalokohan, mga yung aking nakaraan, eh, sino ba ang exempted doon? Romans chapter 3, verse 23. Isigaw nyo. Roma, kapitulo 3, versikulo 23. O, lakasan nyo. 1, 2, 3, read. For all have sinned and fall short of the glory of God. Kita mo na. Tagalog, lahat daw ay nagkasala. Lahat. Pati si Father Archie, kasama. Pati pare, pati obispo, pati sino man tao sa buong mundo. Si Jesus lang hindi nagkasala. Sigaw niyo, Jesus. Hindi nagkasala. Kaya, siya ang nagligtas. Tagapagligtas. At mula ngayon, Panginoon ko na siya. Na magbabago ng aking buhay. Palapakan natin. So, lahat naman pala tayo, kaya meron po tayong Bible. So, mula ngayong araw na ito, stop condemning yourself. Huwag mo nang hahatulan, huwag mo nang huhusgahan ang iyong sarili. Sapagkat alam ng Diyos na makasalanan ka, makasalanan tayo. Pero salamat sa Diyos, when Jesus died, nung namatay si Jesus sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years ago. Wow! Ang sabi, mga taga-Prisko, sa halip na kayo, ang ipako sa krus, ako na lang ang ipapako, sabi ni Jesus, upang kayo ay exempted na, ako na lang ang tatanggap ng lahat ng kaparusahan. Sino mo yan? Isigaw niyo, Amen. Amen. So, exempted ka na, kaya mula ngayon, stop condemning yourself. Okay, Father Archie, kung gano'n ang gagawin ko, ako ba ay exempted na sa kasalanan? Hindi na ako magkakasala. Magkakasala ka ba rin? Oo, pero, dahil si Jesus nasa puso mo na, ang nakikita ng Ama ay hindi yung ginawa mo. Ang nakikita ng Ama nasa langit, yung ginawa ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years ago, na ang tinatawag righteousness. O, 1, 2, 3, read aloud, Tagalog. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Kita mo na? Sino ang karapat-dapat? Si Jesus lang. So, anong gagawin natin ngayon? Father Archie, kung ano ang gagawin natin? Ngayon mula ngayong gabi nito, mananalig tayo kay Jesus. Nakatingin tayo kay salip na nakatingin ka sa mga kamalian ng tao, sa mga katiwalian, nakatingin ka na ngayon sa pinagtagumpayan ni Jesus sa bundok ng Kalbaryo 2,000 years. Ano yun? Ano yun? Ano yung pinagtagumpayan ni Jesus? Una, yung kasalanan. Inangkin niya. Pangalawa, pati karamdaman mo, inangkin na ni Jesus. Wow! Pero Father Archie, nandito pa rin yung rayuma ko. Bakit nariyan ka? Dahil inaangkin mo. Yung iba nga, ganito. Father Archie, pakipanalangin ng aking ng aking paa, may rayuma. Ano ginagawa sa rayuma? Hinihimas-himas. Araw-araw, gabi-gabi, nilalagyan ng alkohol, nilalagyan ng latik, nilalagyan pa ng langis. Wala akong kaduda-duda, kapatid. Yung rayuma mo na, hindi lalayas yan. Bakit? Alaga-alaga mo. Correct? Ano yung karamdaman na yan sa tuhod mo? Squatter yan. Dapat yan palayasin mo. Palayasin mo dahil ang dapat nakatira dyan, Holy Spirit. Therefore, magaling ka na. Yung lumang buhay mo, binago na.
Itong araw na ito. Isigaw mo, binago na. Oo. At mapupuna mo, pati yung pag-uugali mo, unti-unting inaayos ni Lord. Yung magagalitin mo, ay kung nakita mo mukha mo lagi nakangiti, matatransform ang buhay mo. Kita mo, tindera. Ha? Sabi ng isang Chinese proverb, ang sales lady niya, kailangan meron ng ready-made smile. Kahit sinapak ka na pa ng asawa mo kagabi, pag ikaw magtitinda, kailan nakangiti. Para pagdating ng mga suki mo, ayos ka. Ay, palagi ka nakasimango. Galing. Sino ang matutuwa sa'yo? Baka lalayo yung mga customers mo. Naintindihan natin mga kapatid? So, ito yung ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ephesians chapter 3, verse 20. Efeso, Kabanata 3, chapter 3, chapter 3, hindi. 2, 8, and 9. Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 2, 8, and 9. Ayan, okay. Lakasan nyo. 1, 2, 3, everybody read. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Biro mo yan? Ayan yan. Ito ang passport. Ito ang visa papuntang langit. Sigurado ka ba, Father Archie? Opo, sinabi ng Diyos. For by grace, sa pamamagitan ng biyaya, ikaw ay naligtas. Hindi dahil sa iyong gawa. Kasi ginawa na ni Jesus. Baka naman ikaw ay magmalaki o magyabang. O, lest anyone should boast, it is a freely given gift from God. Halimbawa, ito, pakinggan nyo, maayos mga kapatid. Pag ako namatay, diretso na akong langit. Kung pagpupunta ako sa Quiapo tuwing Biyernes, Arikado, unang-una pa ako. Pag Wednesday, ako'y nasa Baclaran. Halos lahat ng simbahan, inubos ko na. Di kung ganun kapatid, kaya mo pala. Ano pa ang saysay ng ginawa ni Jesus? Kaya diretso po mga kapatid, kailangan malinaw po ito. Kaloob ng Diyos. Sigaw mo, kaloob ng Diyos. Kaloob niya. Di pagkaloob, di ayos. So ito ang passport, inuulit ko po papuntang langit. Napakaganda pala. Hindi mababayaran ng salapian. Kasi kung mababayaran ng salapi ang kaligtasan mo, yung mga mayayaman lang, pupuntang langit. Ano ba? Pero sabi niya, hindi mo na kailangan bayaran ang kaligtasan mo. Pinayaran na ni Jesus 2,000 years ago. Isigaw nyo, pinayaran na. Isigaw nyo, bayad na. Kita mo, pati pera. Bayad na. Karamdaman, pinagaling na. Sabi ng banal na aklat, sa pamamagitan ng aking mga latay, pinagaling ka na. Kaninong latay? Kaninong sugat? Sugat ni Jesus. So, sasampalatayanan mo yun, mga kapatid. At aangkinin mo, Lord, sinabi mo sa iyong salita na ako'y pinagaling mo na. Hindi ka sinungaling. Kaya ang dasal, mga kapatid, dapat mali yung dasal na, Panginoon, baguhin mo naman ang buhay ko. Panginoon, pagalingin mo naman ako. Ang dapat palang dasal, Panginoon, salamat, pinagaling mo na ako. Wow. Isigaw nyo, pinagaling mo na ako. O ano yun? Past tense. Ayos na. Nariyan ba kayo, mga kapatid? Nag-i-enjoy ba kayo? Isigaw nyo, pinagaling mo na ako.
Pinalakas mo na ako. Pinalakas mo na ako. Pinayaman mo na ako. Pinayaman mo na ako. Kung hindi ka pumalakpag, yan ewan ko na. Kita mo na, pati finances. Eh bakit Father Archie? Sigurado ka ba sa tinuturo mo na yan? Opo. Sinabi ng Diyos yun. Tapos ang dasal mo, Lord, hindi ko kaya. Ako'y asar na sa sarili ko. Dahil hindi ko mabago-bago ang aking pagkamasungit, pagkamagagalitin. Etong sigarilyo ito, gusto ko nang palayasin. Pero Lord, talagang surrender ako sa iyo. Ikaw na ang kumilos. Ayaw ko na! Ayaw ko na! Maririnig, kapatid, ang boses mo, ang puso mo, may kaway na nanalangin na taos puso. Alam ko Lord, mali ito, pero ewan ko ba? Kung ano yung ayaw ko, yun ang aking ginagawa. Yung dapat kong gawin, hindi ko ginagawa. Sabi ni Pablo. Wow! Alam mo sa gabing ito mga kapatid, ang daming mga buhay na bago-bago, mababago ng Diyos. Hindi si Father Archie kung magbabago siya. Si Lord ang magbabago. Nakikinig ka lang, pero grabe. Ang sarap makinig. Simple lang. So araw-araw kapatid, sa halip na ikaw ay nababalisa, sumayaw-sayaw ka, magpuri ka, magpasalamat ka. Mag-attend ka, ano bang araw dito, Sister Dayan, Sister Tuesday? Ang gawain, 7 p.m. Oh, may regular tayo. Saan? Dito. Oh, kita mo. Napakaganda ang pagkakataon ni Lord. Tandaan niyo mga kapatid na ang templo, hindi po yung, of course, may simbahan tayo. Si Father Edwin, ang parish priest natin, nagpaalam pa nga ako sa kanya para mag-misa tayo dito. And, okay yun. Pero, marami tayong mga kapatid na pupunta sa simbahan, nahihiya. Nahihiya. Wala niya akong bagong damit eh. Paano ako pupunta dyan? Ay ayaw pumunta, di kami na ang pupunta sa iyo. Upang makinig ka, makapakinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat ang templo, hindi naman yung hollow blocks, sinuulit ko po. Ang templo ng Espiritu Santo ay ikaw. Ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Sabi mo sa sarili mo, ako yun. Palakpakan ng mabasa ng Diyos. Kaya ito mga kapatid, wow, walang perang makababayad dito. Hindi kayang bayaran kapatid ang kaligtasan mo. Bakit? Sapagkat binayaran na ni Jesus. That's exactly what He did. At pag ikaw ay nanalangin, package deal yun. Pag ikaw ay nanalangin, makikita mo, ang finances mo maaayos, ang tindahan mo ayos, ang pamilya mo ayos, mga anak mo ayos, ang bansa natin ay ayos! Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng Panginoon. Ayos, bakit? Sino nag-ayos? Ang Panginoon, mga taga-priest niya narito nananalangin. Nilulubog ang buong langit. Maniwala ka kapatid, pati mga lindol, pati mga bagyo na yan, kayang palayasin sa pangalan ni Jesus. Isigaw nyo, I have the power to pray, to intercede. Ay, si Lord, pag ikaw ay nanalangin na, talagang, wow. Nahihayanig ang puso ng Diyos. Kaya, kung ano yung pinapanalangin mo, yun ang mangyayari. Yun ang mangyayari. Maniwala ka. Amen. Kaya I pray to the Lord na sa gabi nito, very special po at kayong lahat na narito, hindi po aksidente. Na ang inuupuan mo ay nariyan at ikaw ay nakikinig kahit na nagluluto ka siguro sa bahay, nagpiprito, pero naririnig mo yung sound system. Ito, the sound is the contact point in faith. Wow! Grabe po ang pag-ibig ng Diyos sa bansang Pilipinas natin. Ito ang bansang pinagpala. Kailangan pumalang pa kayo doon. Kaya pag hindi, ako,
Kaya pumalag pa kayo dahil pag hindi, sino pa ang magmamahal sa bansang ito? Tayo na. Depende po sa ating relasyon sa ating Panginoon. Doon nag-uumpisa na. Kaya I pray to the Lord, salamat sa ating mga kapatiran dito. Hallelujah. Wow. Sa tinagal-tagal po, tayo nasa Kristo. Ang inyong lingkod na kapag-misa ngayon lang, dito po sa kalsadang ito. Ako'y tuwan-tuwa. Because there is a touch of eternity right here, right now. Amen? At alam ko kung lalago at kung na nangyayari po dito sa atin, ipapasa ninyo sa inyong pamilya. Amen? Ipapasa po ninyo. Every Saturday, nariyan po tayo sa Quezon City Circle. Ang lapit. Oo. Yan po sa Planas Garden. I'm sure yung iba sa inyo nagja-jogging doon. What a convenience. Napakabuti ng ating Diyos, mga kapatid. At walang makatanggi. Hindi nakakatanggi ang ating Panginoon pag tayo ay lumuluhod na. Amen? At ang pagluhod, prayer is the very weakness of God. Kaya I pray to the Lord na sa gabing ito, mga kapatid, you will be a blessing to your family. Yung mga kamag-anak ninyong wala dito, wow, umpisahan na ninyo. Kasi yun ang mission mo. Kaya ka narito ngayong hapong ito, ngayong gabi nito. O, may purpose si Lord. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, matindi ang iyong gagampanan sa iyong pamilya, sa iyong mga anak, kapitbahay, kamag-anak, dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya yung po, ang pakatutukan natin. Ha? O sabi po doon sa Ephesians 3:20. Okay. Punta na tayo sa Ephesians 3:20. Lakasan niyo mga kapatid. Ayos na? Efeso 3:20. Brother Christian. Okay, 1, 2, 3, read aloud. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Isigaw nyo, ako yun. Ako yun. Yeah. So wala ngayon, kapatid, kung nakapakinig ka na ng salita ng Diyos, manda ka, dahil gagamitin ka ni Lord. Hindi naman ako pare, hindi naman ako pastor, hindi naman ako preacher. Paano ako gagamitin? Ako'y hamak na makasalanan at, no? Si Pedro nga, si Pedro mangingisda. Si Mateo, tax collector, taga BIR. Si Lucas, doktor, galing sa Makati Med. Amen? Oo. Kaya ikaw ay may hilinga dahil gusto-gusto ni Lord na gamitin ka ng ating Panginoon para sa iyong kapwa. May purpose si Lord sa buhay mo. Basta't may hilinga, kapatid, may pag-asa yan. At grabe po ang gagawin ni Lord sa buhay. Praise the God of Lord. Puri ng ating Diyos. So, I pray to God, wala naman tayong time limit dito, no? Ha? Tuloy lang ang ligaya, kapatid. Ako po'y, kasi masarap ang salita ng Diyos, eh. Sigaw nyo, the Word of God is sweeter than honey. Ang salita ng Diyos daw ay mas linamnam, mas masarap pa kaysa sa pulot-pukyutan. Amen? Pakikita mo. Pag narinig mo ang kanyang salita, wow, sasabihin mo, bakit ngayon ko lang narinig niya? Na kayang-kaya pala ni Lord baguhin ang aking buhay. Amen? Bakit ngayon ko lang narinig ang salita ng Diyos? Kasi minsan lang ito mga kapatid, kailangan talagang we will make the most of what we can do right now. Sapagkat kayo narito, lahat ng tayo nakikinig, magkakarinig, maniwala ka, the blessing and the power of the Lord will flow like rivers of living water here in San Francisco del Monte, Quezon City. Isigaw nyo, amen! Amen! Yung iba sa inyo, alam ko, gagamitin sa choir, halimbawa, sa preaching, sa martial. Ako, grabe ang assignment. Sigaw nyo, my assignment is not my decision, but my discovery. Pero Father Archie, tama na.
Basta ako'y makapagsimba lang linggo-linggo, okay na. Ang aking pagka-Kristiyano, ang aking pagka-Katoliko. Kapatid, hindi okay. Pwede na rin, pero hindi pwede ang pwede na. Bakit, Father Archie? Meron na pakagandang layunin siguro. Ano? Gusto ni Lord mula ngayong gabing ito, lalong iangat ang antas ng iyong pananampalataya araw-araw. Ngayon, gusto ni Lord na mga Pilipino, umakyat, tumaas ang antas ng ating pagka-Pilipino, ang ating pananampalataya. Gusto ni Lord na araw-araw lalong gumaganda, lumalakas ang iyong katawan at espiritu. In other words, kahit tumatanda ka, lalo ka naman nagiging malusog. Tumatagal, lalo ka naman pinagpapala ng Diyos. Narinig ninyo? Lalo ka nagiging malusog pag kinumusta ka. Sister, kumusta ka na? Ano sagot nyo? Eto, pinagpala ng Diyos, gumaganda, gumagwapo, lumulusog, at yumayaman ka araw-araw. Huwag mong sasagutin, Sister, kumusta ka na? Ito, ang daming utang. Ito, wala pa rin direksyon sa buhay. Mali. Higin kayo? So, mula ngayong gabi ang sagot ko, ito, pinagpala, masaya, nagagalak. Wow, lalong pinagpapala ng Diyos, lumulusog, yumayam. Huwag nyo kahiya. Kung sabihin niyo mayaman kayo, sasabihin ng demonyo, wala ka ng pamasahe na kung dito. Sasabihin mo, yumayaman ka. Alam mo ang diablo, loko, sinungaling, nananakot. Amen? Pero ang Diyos ay nagsasabi ng totoo. Amen? Therefore, kapatid, yung karamdaman mo, sinungaling yan. Pero Father Archie, nararamdaman ko masakit mo Okay? So, therefore, mula ngayon, sasabihin mo, thank you Lord. Magpapasalat, pagising mo pa lang sa umaga. Sabihin mo, thank you Lord, pinalakas mo ako. Thank you Lord, binigyan mo pa ako ng panibagong buhay. Thank you Lord, binago mo na ang mga bisyo ko. Inayos mo na ang aking spirito, ang aking buong pagkatao. Thank you Lord, ako'y pinagpapala mo. Thank you Lord, yung mga anak mo, inayos na ni Lord. Thank you Lord, yung asawa mong grabe, meron number 1, number 2, number 3. Ngayong gabi, babalik yun. Iiwan ng number 2, number 3, babalik. Ikaw talaga, darling, kung maganda araw-araw. Amen! Ang dami sa Shalom, mga kapatid, na bago ang mga buhay. Dati kung ano-ano. May sabongero, may tong-its, may kung ano-ano. Grabe. Pero kapatid, maniwala ka. Pag yan ay ginanahan, pag makasayaw kay Lord, ako, hindi mo na naaawa. Feel na feel talaga. So ano po ang nangyayari? Wait for the blessings of the Lord will flow like rivers of living water in your life. Napakabuti ng ating Diyos. Amen! Kaya araw-araw mga kapatid, meron po tayong radio, na-announce ko na rin, DWAD 1098, 5 to 6 ng umaga. Makinig kayo sa salita ng Diyos. Sa television naman, yan. For the past year, we had Channel 33. And then, for a few months, sa Channel 13. In fact, taon na ang nabibilang natin yan. Sa Channel 13 na yan. And Channel 9 before. And then, of course, hindi ko rin nawasa, meron pa tayong website. Website. Ito. www.shalomfatherarchie.org or www.jzav.org. So, pakinggan mo lang. Makinig ka. Manood ka. Nakakatuwa, no? Meron pong isang taga-Goa, Indian. Wow! Nakapanood siya ng ano natin, pinagpala siya ng ating Panginoon. Siya pa ay nag-invite. Praise God.
O yung konting tubig na yan, pagpapala ng ating Panginoon Diyos na yan. Blessing Lord. Praise God. Hallelujah. Palagpakan natin muli ang ating Panginoon, mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos. Praise the God of glory. Silang pinagpala ng Diyos. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Okay. Ngayon, itaas po ang ating mga kamay, mga kapatid, sa presensya ng ating Panginoon. Lakasan niyo. Lakasan ninyo. Mapagmahal na Ama, sa ngalan ni Jesus, sa gabi nito, pinagsisisihan ko po ang lahat ng mga kasalanan. Tinatanggap ko si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Sinasampalatayanan ko na si Jesus ay maluwalhating muling nabuhay, nakaupo sa kanan ng Ama. Sa gabi nito, tinanggap ko na ang kaligtasan, buhay na walang hanggan, at ang aking pangalan ay naisulat na sa aklat ng buhay. Amen. Ayan, maganda lang panahon. Praise God.